holiday exodus at ang procurement ng karagdagang e-gates sa mga paliparan. Ating tatalakayin kasama si Ginoong Melvin Mabulak, Deputy Spokesperson ng Bureau of Immigration. Sir Melvin, magandang tanghali po. Magandang tanghali po, Asik Joey at Yusik Marks. Magandang tanghali po sa lahat. Sir, ngayong holiday season na inaasahang darami ang pasahero sa mga paliparan, ilang porsyento po ang inaasahang pagtaas ng international passenger volume kumpara noong nakaraang taon at alin sa mga terminal po ang may pinakamalaking daloy ng biyahe, particularly po sa NAIA po? Opo, Asik Joey, nakita po natin almost every day umaabot po yung around 50,000 po yung arrival at 50,000 din po yung departure. Talagang medyo tumaas po ito ng 10% dito sa ating sa travel, no? Nakita natin yung bugso talaga karamihan dito sa NAIA, more po dito sa NAIA Terminal 1, even Terminal 3 as well. Doon po natin nakikita medyo mataas-taas po siya compared sa last year, but inaasahan po natin ito considering na peak season talaga po pag December. Okay, Sir Melvin, ano po ba yung mga konkretong hakbang ng Bureau of Immigration upang maiwasan ang mahabang pila at delay sa immigration counters ngayong holiday exodus, lalo na sa NAIA at iba pang pangunahing international airports? Opo, Yusik Marks, nakita po ninyo talaga na kailangan namin on the part of immigration na magkaroon ng mga personnel na magre-render ng duty sa ating mga counters. Kaya minabuti po natin na magkaroon tayo ng mga backup na officers. Actually, sa total nationwide, ang ating primary inspector ay umaabot ng 957. Pero ang backup po natin sa secondary inspectors umaabot po ng 132. 673 po dito ay nandito sa NAIA Terminals 1 and 3. At dito din po ang ginawa natin, we do not allow yung leave ng ating mga tauhan mula November 15 hanggang January 15. And we're very glad as well na ang ating pong NNIC, yung San Miguel Corporation na kung saan sila po ngayon ay ang namamahala ng NAIA, ay nagkaroon po ng coordination with immigration. Nagkaroon po tayo ng e-gates. Ito po ay yung launching po nito. Nandito po yung ating mahal na Pangulo just last week. Ginagamit na po natin sa arrival 12 na e-gates, napakabilis po ito for the arrivals for the Filipinos. At the same time, 12 din po sa ating Terminal 1. Ibig sabihin, total po 24. But we are targeting na magkaroon din po sa departure. Total din po aabot yan ng around 78 e-gates dito sa Manila, sa NAIA. At yan po ang inaasahan natin ongoing po. Hoping din po pag ito ay magkaroon, pacing din po kasi ito, magagamit din po eventually sa departure, at the same time hoping magamit na din po ng mga foreign nationals. Mm-hmm. Sir, doon po sa inilunsad po, in-inaugurate po na bagong e-gates, ilang in terms of speed po, ilang inspector po ang katumbas nun, yung tao, at meron na po ba kayong datos kung bumilis talaga yung proseso? Yes po, Asik, alam po, napakabilis po. Tuwang-tuwa po yung mga immigration officers. Nang dumaan yung una, nagpapalakpakan talaga. Considering the usual standard, international standard, umaabot po ng 45 seconds. Pero dito po, kung ikaw ay pipila, nandoon around mga 20 seconds. However, during the time na ikaw ay mag-scan ng passport mo, umaabot lang ng 5 to 10 seconds upon scanning yung vetting. Because you no longer need to scan yung boarding pass dahil meron na po tayong flight information na nare-receive through the advanced passenger information. At pag nakapasok ka doon, scan na lang yung password. At the same time, photo capturing right after po, o-open na po yung gate, then makakalabas ka na, process ka na, marireceive po ninyo yung information ng arrival doon sa yung email na iyong iprinobide na nag-register ka sa yung e-travel. Okay, Sir Melvin, ano po ba yung mga security features ng bagong e-gates at paano nito masisiguro na hindi mako-compromise ang border security habang pinapabilis ang proseso ng pagpasok at paglabas ng bansa?
Opo, ang napaka-importante po nito, mayroon tayong Advanced Passenger Information na Operation Center po. Nagkakaroon po ng advanced vetting. Even before dumating sila, nakukuha na natin yung information at yan ay binabangga na po natin sa ating derogatory, yung list po natin. Kaya even before mag-arrive sila, alam na natin kung sino ang pinaghahanap, kung sila ay pinaghanap ng ating batas, may dero po sila. Yun po ang isang assurance natin, nakita natin na hindi naman nako-compromise yung ating national security. At the same time din po, nagka-capture po ito ng photo natin, no? Sa biometric, pwede nating ibangga po yan sa mga data ng ating immigration para malaman din po natin kung siya talaga yung holder ng pasaporte. Kasi po, itong sistemang ito, kung ikaw po ay hindi ang totoong holder ng passport, pag in-scan po ninyo, ibabangga po yan sa nakuhang photo as a biometric, hindi po bubukas yung e-gates. So, ibig sabihin, Sir Melvin, kahit sino po pwedeng gumamit ng e-gate, whether dayuhan, OFW, senior citizen, karaniwang mamamayang Pilipino. At meron po bang kailangan pa ring dumaan sa manual inspection? For now, Asik Joey, no, pacing po tayo, inuna po natin yung mga Filipinos. But part sa discussion din, tinatarget din na eventually, hoping by next year, magkaroon na tayo mga foreign national, usually yung nagtra-travel na na mga hindi naman sila nag-overstay dito, wala silang dero. Yun po ang na ngayon, nagkakaroon na po tayo ng testing even sa ating departure, no, kasi naglagay na po ng e-gates sa departure. Usually, yung una nakikita po natin, yung e-gates lang nasa arrival. Ito po ay pacing po, hindi ka agad-agad. Alam naman po natin na hindi basta-basta yung pagkakaroon ng teknolohiya. It requires testing. Pero for now, sa nakita po natin, sa ginagamit ng mga Filipinos pa lang, no? For as long yung airlines po nila ay connected, nagsasabit ng advanced passenger information, nakakagamit po sila. Yan po ang nasa pipeline, yan po ang gustong makamit ng ating Bureau of Immigration in cooperation, in coordination po with our NIC dito sa NAIA. Okay. Sir Melvin, no, paano po ba tinutugunan ng BI ang mga posibleng aberya gaya ng system downtime, power interruption, o yung mga technical glitches sa e-gates, lalo na kapag dagsa po yung mga pasahero, and considering this is new technology po for us? Opo, meron po tayong 24/7, even assign ako sa isang opisina sa Advanced Passenger Information sa Advanced Passenger Operation Center. 24/7 po, mayroon pong mga personnel, those who are yung in charge po ng e-gates, mga IT, kaagad-agad po may problema, very open po, nare-resolve kaagad, may dinideploy pong tao, strictly monitored po ito, nagkakaroon po ng maintenance, very advanced talaga yung ginagamit kasi ito ay provided din ng siyempre mga teknolohiya ng ibang bansa na ginagamit namin to ensure na 24/7 nag-ooperate po yung ating mga e-gates ay talagang mini-maintain po, ina-assure po na ito ay mag-ooperate. Mm-hmm. Sir, sa ibang usapin naman po, meron pong tanong mula sa GMA News Desk. Ano po ang detalye sa pagkakahuli at pagkakadeport po kay Shi Chun Fang na isang Chinese suspect sa kidnapping at murder? Opo, ang Chinese national po ito, si Chen Fong. Chen Fong ba yun? Siya po ay eventually na-deport na kahapon after po nagkaroon muna ng debriefing with the PNP. Kasi previously siya ay di-deport nang nalaman po natin na they are under may investigation na possible nagkaroon siya ng ibang mga nagawa na hindi tama, may violation sa ating mga local laws. Kaya minabuti po natin, nakipag-coordinate natin sa ating PNP kung sila ay may nakita na possibility na hindi muna ma-implement yung deportation. Pero nakita natin, nagbigay na po yung clearance ng PNP na wala na pong pananagutan itong Chinese national na ito dahil siya po ay undocumented sa atin. Fugitive po siya sa China, pinaghahanap dahil sa mga kasong kidnapping. Kahapon po, nagkaroon na po ng deportation, napaalis na po sa bansa itong Chinese national na ito.
Sir Melvin, tanong pa rin po mula sa GMA News Desk. Ano po ang update tungkol kina Zaldico, Cassie Ong at Harry Roque? Kamusta po ang monitoring sa kanila ng Bureau of Immigration? Opo, tama po kayo, Asik Joey. Basically po, pag itong klaseng mga case na po, sometimes beyond nasa jurisdiction ng Bureau of Immigration, lalo't-lalo na kung nasa labas sila ng bansa at hindi kaya pinaghahanap sila dito sa ating bansa, mayroon tayo, nagbibigay po tayo ng information, intelligence information. Possible po, kung nagkaroon pa ng travel records sila, ibinibigay po natin sila sa ating law enforcement agency. Very strong po yung ating coordination. Minomonitor po natin yung intelligence division po natin. Mayroon talagang dinesignate ng mga tao upang sila po ay mag-monitor at ibigay po agad ang information sa ibang law enforcement agency para po mabigyan natin ng kaukulang aksyon kung sakaling ito'y bumalik pa sa ating bansa o makita para sila po ay managot kung anuman po ang kasong kinakaharap po nila. Okay, Sir Melvin, mensahe niyo na lang po sa mga biyaherong Pilipino at dayuhan ngayong holiday season. Yes po, to our travelers, no? Peak season ngayon. Please give ample time when you go to the airport, especially for the departure. Just give at least 3 hours, and once you arrive at the airport, you go directly to the check-in counter, and right after, proceed to the immigration. Doon na po kayo mag-aantay sa loob sa boarding gates. But even before going to the airport, please register sa e-travel po natin. Ang e-travel po, wala po yung bayad, libre po yan. Pag may bayad, scam po yan. That's why I'm reminding all the traveler, please give ample time once you travel and register with the e-travel. Alright, maraming salamat po sa inyong oras, Ginoong Melvin Mabulak, Deputy Spokesperson ng Bureau of Immigration. Thank you, sir. Maraming salamat po, mabuhay po kayo.